Sinimulan ng talakayin sa komite ng Kamara ang usapin hinggil sa umano'y pagpapatigil sa pagpapatupad ng Senior High School Voucher Program. May paglilinaw naman dyan ang DepEd at CHED. Si Mela Lesmora sa sentro ng Balita Live. Audrey, kapwa tiniyak ng DepEd at CHED na tuloy-tuloy ang senior high school program sa bansa. Ang DepEd may paglilinaw rin ukol sa SHS voucher program dito sa bansa. Bandang alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture dito sa Kamara sa pangunguna ni Chairman Roman Romulo ukol sa mga issue na umiiral ukol sa senior high school sa bansa, partikular na sa voucher program para sa mga estudyante nito. Humarap sa talakayan ang matataas na opisyal ng Department of Education at Commission on Higher Education sa pangunguna ni CHED Chairperson Prospero de Vera III at DepEd Spokesperson Yusek Michael Poa. Sa talakayan, muling nilinaw ng DepEd at CHED na tuloy ang senior high school sa ilalim ng K-12 program taliwas sa haka-hakang inabolish na umano ang programa. Nagkaroon lang ng kalituhan matapos maglabas ng memorandum ang CHED hinggil sa pagtatapos ng transition period ng SHS program sa state and local universities and colleges. Pero giit ni CHED Chair de Vera, tanging layunin lamang ng kanilang memorandum na himukin ang higher education institutions na pag-usapan ng kanilang board ang usapin sa SHS program. Gita mga mambabatas, mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na mensahe ng bawat ahensya ng pamahalaan para hindi ito magdulot ng pangamba at alarma sa ating mga kababayan. Ang DepEd naman may mahalagang update din ukol sa SHS voucher program. Pakinggan natin ito. The Vice President has already given out instructions that DepEd, because of the situation of having 17,751 learners in grade 11, DepEd will again be extending na lang yung ating voucher program to the grade 11 learners in SUCs and LUCs for this current school year. And DepEd will again extend the voucher program when they enter grade 12 next year, provided that a memorandum of agreement is executed between DepEd and CHED to provide a clear timeline. So I guess with that, sir, I think that is our brief summary of the matter and what we plan to do. But aside from that, we'd like to inform the committee that we've already instructed our team to also plot out yung mga kung nasaan located ng ating SUCs, LUCs, ilang learners per region, yung sinasabi nating affected, which is the 17,751, and to determine kung ilang DepEd schools na nag-o-offer ng senior high school and also private schools na nag-o-offer ng senior high schools are located within the area. Audrey, kanina lamang ay nagtapos na rin yung pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture para sa araw na ito at natalakay nga rin nila yung iba pang issue sa sektor ng edukasyon. At ang tinitiyak naman ng DepEd, lahat ng ito ay kanilang tinututukan para mapaigting at mapagbuti pa ang sitwasyon at kalidad ng edukasyon sa bansa. Audrey? Okay, Mela, para sa mga apektadong mga estudyante, para malinawan lang, maaari mo bang pakipaliwanag yung sinabi ng DepEd o ni DepEd Spokesperson Poa na Extended SHS Voucher Program? Audrey, para malinaw dun sa ating mga kababayan, lalo na nga sa mga grades 11 and 12, ang sinasabi ng DepEd, extended in a way na yung mga current grade 11 ay tuloy pa rin yung kanilang voucher program para sa kasalukuyang school year at kahit nga sila ay may grade 12 na, ay tuloy-tuloy yan para nga sa mga LUCs at SUCs. Pero nung mga nakaraang araw kasi, Audrey, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ang pagkakaalam ng lahat ay direct at tuluyan na itong puputulin. Pero ang sinasabi nga ng DepEd, dahil alam nga nila na may mga apektado pang kasalukuyang nasa K-12 program, nasa grade 11 at 12, yan ay itutuloy naman. At kung sila ay nasa grade 11 ngayon, hanggang grade 12 ay makakatanggap pa rin sila. Pero Audrey, ang sinasabi nga natin, yung mga bago o kunyari ngayon ay grade 6 hanggang grade 9 ay hindi na sila mapapasali pa. Pero Audrey, kailangan din nating tandaan na tuloy-tuloy yung talakayan ng pamahalaan ng ating mga concerned government agency tungkol
ukol dito. Kaya't abangan na lang din natin yung mga magiging bagong development ukol dyan. Ang sinasabi nga ng mga mambabatas, talagang pinapayuhan nila ang DepEd, maging ang CHED, na kung ano yung pinakamainam para sa ating mga estudyante, ito sana yung kanilang ipatupad at gawin para naman sa ikabubuti ng lahat. Lalo pa sa ilalim nga ng kasalukuyang administrasyon ay prioridad din na maiangat pa ang antas at kalidad ng edukasyon sa bansa. Audrey? Maraming salamat, Mela Lesmoras.